Sige po, pwede ba natin i-welcome ang presensya ng Panginoon sa umagang ito? Come on, hallelujah! Oh, we welcome you, Lord! We welcome you, Jesus! Hallelujah! Sige po, palakpakan natin ang Diyos! Hallelujah! Oh, hallelujah, Jesus! Hallelujah! Ayan, muli po. Magandang umaga po sa bawat isa, So, kung tayo po ay medyo inaantok pa, pwede po ba natin itaas ang ating mga kamay sa Panginoon? Come on! Itaas mo ang iyong kamay sa Panginoon. Ihanda mo ang sarili mo para magpuri sa Diyos. Come on! Palakpakan mo ang ating Diyos na buhay! Oh, hallelujah! Hallelujah, Jesus! Oh, ipagdiriwang natin ang Panginoon sa umagang ito. Amen! Dahil siya ay mabuti. Tayo ay narito, malakas, maayos. Amen. Napakagaganda, napakagugwapo. Isang bagay po yan na dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon. Come on. Hallelujah. Let's sing, ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo. Come on, let's sing. Ang awit ko iyong ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang ang pupurihin. Come on, lift your voice. Hallelujah. Dadakilain. Wala na sa'yo'y maihahambing. Ang awit ko iyong ikaw lamang aming Diyos. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yong maihahambing. Ikaw lamang ang aming pupurihin. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yong maihahambing. Ang awit ko iyong dinggin. Yes!
awit ko iyong tingin. O langit sa'yo, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso namin ay napupuno ng kagalakan. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Langit sa presensya mo, Diyos. Kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Come on, let's sing. Ikaw lamang pupurihin ang pangalan. Come on, from the bottom of your heart, sing. God, ikaw lamang ang aking pupurihin. Oh, tanging ikaw, oh Diyos, sa buhay ko. Lamang ang pupurihin. Pangalan mo'y dakilain. Wala na sa'yo may... Pwede po ba yung mga tinig lamang natin? Come on. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dakilain. Wala na sa'yo. Lord, tingin mo mga pusong ito, Lord. Oh, ikaw lamang ang pupurihin namin. Ikaw lamang ang pupurihin. Pangalan mo'y dakilain. Dahil walang maihahambing sa iyo, Panginoon. Nag-iisa ka, O Diyos. O ikaw lamang. Ang pangalan mo'y come on, all together now. Let's sing, ikaw lamang ang pupurihin. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo. Oh, Lord, tingin mo ang aming mga puso. Ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo. For the last time, come on. Sing! Oh, ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo'y maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Oh, langit! Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Thank you, Jesus. Salamat sa kagalakan, Panginoon. Salamat, Lord. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing napiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Yes, God. Kapag sumasamba kami, O Diyos, kami iyong pinalalakas. God, kami ay nagpupuri, pero kami ang nakikinabang, O Diyos. Pinalalakas mo kami. Binibigyan mo kami ng kagalakan. Oh, salamat, O Diyos. Come on, salamat, O God. Oh, salamat. Hallelujah. Hallelujah. Tunay pong napakasarap sumayaw at umawit sa ating Panginoon. For we know that He is worthy. He is worthy of all our praises and worship. Hallelujah. He is worthy of our adoration. Oh, hallelujah, Jesus. God, karapat-dapat ka, Panginoon. Karapat-dapat kang tumanggap, O Lord. Oh, Jesus. Hallelujah. Patuloy po tayong umawit sa Panginoon. Mga awiting pagpupuri at pagsamba.
pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan, papantay sa kabutihan. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang
at itatanghal sa buhay ko. tanging ikaw, aming Panginoon. Tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. O Jesus, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Oh, sa'yo lamang, Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Oh, sa'yo lamang, Jesus, sa'yo ang kapurihan. Lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba, ang pasasalamat namin, Lord, ang pagdakila ay tanging sa pangalan mo lamang, Jesus. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, at magpakailanman ay sa'yo lamang, O Diyos. Oh, Jesus, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Sa pangalan mo lamang, Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Oh, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Oh, Jesus, Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Tanging sa'yo, Jesus. Oh, hallelujah. Jesus, sa'yo ang kapurihan. Come on, ibigay ang lahat ng papuri. Oh, sa nag-iisang karapat-dapat. Oh, sa'yo lamang, Jesus. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. O, pupurihin ka! Itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y, hindi ka mapapantayan, O Diyos. O, pupurihin ka! Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kadakilan mo'y papantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay mo'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Come on, let's sing. Jesus, oh, tanging ang ngalan mo. Jesus, come on, ibigay mo ang mataas na papuri sa Panginoon. Oh, Jesus, tanging ikaw, O Diyos, tanging ang ngalan mo. Tanging ang ngalan mo, aming Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, the greatest name, beautiful name, Jesus. Tanging ikaw, Jesus.
iyo ang kapurihan, O Diyos. Sa iyo ang pasasalamat. Sa iyo ang pagsamba. Papuri, Jesus. Walang pangalan kaming kinikilala sa lugar na ito, kundi ang pangalan mo. Walang ibang pangalan kaming sasambahin. Walang ibang pangalan kaming pupurihin. Walang ibang pangalan kaming itataas, kundi ang aming Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah, God. Tanggapin mo ang aming mga papuri. Tanggapin mo ang aming mga pasasalamat. Tanggapin mo ang aming parangal, O Diyos, sa iyong pangalang Jesus. Hallelujah. Hallelujah, God. O Diyos na banal, salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Hallelujah, God. Hallelujah. Oh, Father, thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Salamat, 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 Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Panginoong Banal, muli po kami nagpapasalamat sa napakagandang umagang ito, O Diyos. Pwede naming sabihin sa aming mga sarili na ang pinakamagandang araw ay ang araw ng linggo, O Diyos. Hindi yung Monday na kapag papasok kami sa trabaho, hindi kapag Tuesday na may gagawin kami sa bahay, hindi kapag Wednesday, hindi Thursday, Friday, and Saturday. It is Sunday, God. Ito yung araw mo, Panginoon, that we get to enjoy your presence. This is the day that we can worship you. We get to worship you. This is the day that we get to honor you, to acknowledge you, to bring back to you the highest praises. The honor, the glory na karapat-dapat ay sa'yo, O Diyos. And not everyone experiences this. Hindi lahat ng tao may privilege, may opportunity, may ganitong pagkakataon na gawin sa kanyang buhay. Kaya nga po, Panginoon God, it's an honor, God, to be in this place. It's an honor to be in this family. Gathering, God, gathered here para purihin ka, para parangalan ka. Isa pong karangalan yun, O Diyos. Isa pong karangalan ang sumamba sa inyo. Isa pong karangalan ang magpasalamat sa inyo. Isa pong karangalan ang mag-attend ng Sunday service. Isa pong karangalan ang umawit sa inyo. Isa pong karangalan ang banggitin ang pangalan mo. Isa pong karangalan ito, O Diyos. Lahat ng ito'y dahil sa biyaya mo sa amin, Panginoon. Dahil sa grasya mo sa amin. All grace. Hallelujah. Ang dahilan ng lahat ng ito ay biyaya mo, O Diyos. All grace, God. Dahil sa biyaya mo, nakakaawit kami. Dahil sa biyaya mo, nakakakanta kami. Dahil sa biyaya mo, nakakapalakpak kami. Dahil sa biyaya mo, Diyos, nakakasimba kami. Dahil sa biyaya mo, nakakalapit kami. Dahil sa biyaya mo, nakakapanalangin kami. Dahil sa biyaya mo, O Diyos, God, nakakatugtog kami. Dahil sa biyaya mo, nakakabihis kami na maganda para sumamba sa inyo. Dahil sa biyaya mo, Panginoon, kung bakit narito kami sa umagang ito. Dahil sa biyaya mo, O Diyos, wala kaming karamdaman. Dahil sa iyo, O Diyos, dahil sa biyaya mo, wala kami sa ospital. Dahil sa biyaya mo, nalalagpasan namin lahat ng aming binabayaran. Dahil sa biyaya mo, Panginoon, kung bakit malakas kami. Dahil sa biyaya mo, Panginoon, kung bakit kami naririto, Diyos. God, purihin ka. Hallelujah, God. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon.
Wala kaming ibang kinikilalang pangalan sa lugar na ito kundi Ikaw, Jesus. Wala kaming ibang pangalan na kinikilala. Walang ibang pangalan ang sasambahin namin. Walang bida dito kundi Ikaw, Jesus. Walang bida dito kundi Ikaw, Jesus. Hallelujah, God. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. At bilang kongregasyon, O Diyos, muli po kaming lumalapit sa inyo. Bilang isang magulang, kapatid, sa umagang ito, Diyos, muli kami nagpapalinis, Panginoon. Humingi po kami ng kapatawaran sa inyong harapan, O Diyos, sa mga nasabi, naisip, nagawa po namin, God. Pakalinisin po ninyo ang aming mga puso. Pakalinisin po ninyo ang aming katawan, ang aming isip, aming bibig, Panginoon, ang aming tenga, bawat parte ng aming katawan. Pabayaan mo na maranasan namin ang iyong pag-purify, maranasan namin ang iyong kabanalan sa buong umagang ito, Panginoon. At bilang isang pamilya, God, lumalapit kami sa inyo at inilalapit sa inyo ang aming kongregasyon. God, ang CCM, God, nilalapit po namin sa inyo ang iyong gawain dito sa lugar na ito. Pabayaan mo na kaming lahat, anumang edad namin, anumang estado namin sa buhay, anumang ministry namin, anumang ginagawa namin, worker man kami o leader man kami, God, dalangin ko po, patuloy mong buksan ang aming mga mata, patuloy mong buksan ang aming mga tenga, patuloy mong buksan ang aming mga kaisipan at puso, upang sa gayoy, God, malaman namin ang iyong kalooban. Malaman namin kung ano ba ang kalooban mo sa lugar na ito. God, continue to speak to us. Pabayaan mo na mag-reveal ka pa. God, magkaroon pa, mapuno pa ang lugar na ito ng kabanalan mo, kalooban mo at revelations mo, O Diyos. Dahil hindi ito gawain ng isang tao. Hindi ito gawain ng kung sino man. Hindi ito gawain ng worship leader. Hindi ito gawain ng isang worker. God, gawain mo ito. Kaya marapat lang ikaw ang masunod sa lugar na ito. Marapat lang na ikaw ang bida dito, O Diyos. Marapat lang na ikaw ang maparangalan sa lugar na ito, O Diyos. Kaya, God, hallelujah, wini-welcome po namin ang iyong kalooban. Dumating ang iyong kaharian, mangyari ang iyong kalooban sa lugar na ito, O Diyos. Thy kingdom come, Thy will be done sa lugar na ito, O Diyos. Thy kingdom come, Thy will be done. Dumating ang iyong kaharian sa lugar na ito. Dumating ang iyong kaharian sa pamilyang ito. Mangyari ang iyong kalooban sa simbahang ito. Mangyari ang iyong kalooban sa pamilyang ito, O Diyos. Yan ang tangi naming dalangin sa umagang ito, Panginoon. Mangyari ang iyong kalooban. Dumating ang iyong kaharian sa lugar na ito. Magsasalita man kami, aawit man kami, sasamba man kami, mananalangin man kami, pabayaan mong marinig namin ang iyong kalooban, O Diyos. Thy kingdom come, Thy will be done, Panginoon. Salamat sa umagang ito, muli ang pinakamataas na papuri, parangal, pasasalamat at pagsamba. Kayo po ang tatanggap, wala sa akin, wala sa mga tumugtog, wala sa nagpakanta. Ikaw lamang, Ama, Diyos namin na dakila sa mundong ito. Aming Jesus na aming tagapagligtas at Espiritu Santo na siyang kasama namin sa lahat ng panahon. Purihin ka, parangalan ka at pasalamatan. Ito pong aming panalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Ang bawat isa ay magsabi ng Amen. Amen. Amen! Amen! Pwede po ba natin for the last time, pwede po natin palakpakin yung mga ginamit ng Diyos sa harapan, yung mga worship team, and yung nag-pray para sa atin. Pwede ba natin silang palakpakan? No, for the glory of God. Hallelujah, Jesus. So, good morning, everyone. Welcome again sa ating Sunday worship service. And meron pa tayo, before tayo mag-proceed, meron akong good news because meron tayong bagong nakasama ngayon. And please, kung sinabi ko po yung pangalan, pwede po kayong tumayo para makilala namin and ma-welcome namin kayo. So, ayan, let's welcome Den Marie Rel. Ayan, welcome po. Dennis Riel. Ayan, welcome po. Ian Candelaria. Tama ba? Ian, welcome. And Lynn Sarmiento.
Ayan, welcome po, no? We're really grateful and we are happy to see you, no, dito po sa aming Sunday service. And meron po kaming announcement. This is a good news also kasi next week, meron po tayong family day wherein lahat is welcome. Lahat tayo, no? Sana, in-invite namin kayo family day next Sunday after service. So prepare yourself and let's celebrate with each other. And ngayon, giving na tayo. So, gusto ko lang siyang basahin itong verse. Ito, wait lang. Okay, sabi sa Proverbs 11, verse 24, give freely and become more wealthy, be stingy and lose everything. So, pinaka-word na gusto ko ma-receive natin before we give, no, is to give freely and become more wealthy. So when it comes to giving, especially to God, the more we give, the more we receive. So let's claim this and magkaroon tayo ng puso na malayang magbigay sa Panginoon kung ano man yung meron tayo. And yan, before tayo magpatuloy, before tayo give, let's pray for our heart. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. God, once again, thank you so much, God, for this blessing, for all of the grace, Panginoon, na binigay niyo po sa amin, na meron kami ngayon, yung buhay na meron kami ngayon, yung araw na meron kami ngayon, na nakakahinga kami, nakasama namin mga pamilya namin, Panginoon, at kami na walang sakit o anuman, Panginoon, yung palang reason na yon, God, sapat na para magbigay kaming malaya, Lord, ng masaya, Lord, na magbalik kami ng meron kami. God, I pray for each and every one na magkaroon po kami ng puso na malayang magbigay at magbalik na anuman po yung natatanggap namin mula sa inyo. Bless each and every one, Panginoon, yung mga makapagbibigay man o hindi man makakapagbigay. God, ayaan mo bumuhos yung blessing mo sa bawat isa. And sana magamit po lahat, God, sa kingdom mo, and wala na pong iba. Maraming salamat sa iyo po, patuloy binabalik ang pinakamataas na papuri, pasalamat at pagsamba. This all we pray in Jesus' name. Amen. So yan, pwede pong tumatay lahat and let's welcome each other. Thank you. nagtagumpay, ano? At po ngayon sa pagsamba. At ito ang tamang lugar pag-araw ng linggo. Amen. Ito ang pinakatamang lugar para sa iyo at sa akin kapag araw po ng
linggo. Kung tutusin, lahat ng araw ay para sa Diyos, pero sabi niya, itinangi ko ang araw na ito para kayo ay magpahinga. Ito po yung araw ng pamamahinga. At gamitin natin ito para sambahin, purihin ang ating Panginoon. So sa last Sunday po ay family day natin at nawa ay isama nyo lahat ng pamilya. At habang pag ginawa ninyo, habang ginagawa ninyo yung pinaka-the best ninyo, kunwari ay yung meron kayong uniform na pare-pareho, hawig-hawig, ganyan. Magsuot kayo na parang parang artistahin, ganyan. Ano pa ba? Parang cowboy. Pwede yun. Pwede yun. Salamat sa Diyos at magbaon siyempre tayo sa next Sunday. At dagdagan ninyo. Dagdagan ninyo yung baon. Para siguradong hindi tayo magugutom. Kasi maglalaro tayo, magtatawanan tayo dito, at i-enjoy natin ang araw na yon. Parang sinasampulan lang natin kasi sa langit, ganyan ang gagawin natin. Magkakasama po tayo sa langit. Ang topic natin ngayon, mission partners po sa buong isang buwan. At ngayong linggong ito ay ang Ministry of Encouragement. Kailangan ng ilang mga naglilingkod na ang trabaho ay magpalakas ng loob. Kasi po, hindi biro-biro ang paglilingkod sa Panginoon. Kaya kailangan sa mission, sa ministry, sa anumang gawain ng Panginoon, mayroong tiyak na lalabas na taga-encourage, taga-pagpalakas ng loob. Ang Biblia po ay punong-puno ng mga lingkod ng Diyos na talagang susuko na. At bago tayo magbasa ng Biblia, isa dyan ay sa lumang si Propeta Elijah. Kung kilala po ninyo siya, si Propeta Elias, pagkatapos niya ng matagumpay na paglilingkod, ay tumakbo siya at gusto niyang magpakamatay. Sipin nyo, after niyang magpababa ng apoy mula sa langit, at pinakilala ang Diyos na buhay, bandang huli, gusto niyang magpakamatay. Kailangan ng Ministry of Encouragement. Tayo ay magbasa po ng Biblia muna. Basahin natin yung mga talata na nakasulat dyan. Mula sa unang Korinto, chapter 16. Chapter 16. Sorry. Okay. Mali din pala yung verse ko dito. Chapter 6 ang nailagay ko. So, si Pablo at ang iba pang mga lingkod ng Diyos ay nangangailangan po ng tagapag-encourage. Sabi niya sa Romans, sorry. Gising, oy. Kasi sa parulong, puro Romans ang binasa ko. Kaya dala-dala ko pa sa isip ko yung Romans. Pinakilala ko kasi ang Diyos doon na bilang ating Ama. At tayo'y mga anak ng Diyos, tagapagmana tayong kasama ni Kristo. Co-heirs tayo, kasama tayong tagapagmana ni Kristo. So, basahin na natin. Palagay ko, nandito na ako sa Green Village. Nagagalak ako sa pagdating ni na Estefanas, Fortunato, at Akayko, sapagkat ginawa nila ang hindi ninyo magawa para sa akin. Ano po yon? Sila ang nagpasigla sa akin. Gayon din sa inyo. Pahalagahan ninyo ang ganitong uri ng mga tao. Yan na ba yon? Tatlong verse na yon? Yung second, 2 Timothy, chapter 1, verse 16 hanggang 18. Basahin naman natin yan ngayon. Ang 2 Timothy chapter 2 Timothy chapter 1 verse 16 hanggang 18. Okay? Yan, balik na tayo sa talagang
Pagpalain nawa ng Diyos ang sambahayan ni Onesiforo. Si Onesiforo naman ito. Sapagkat sa maraming pagkakataon, ako'y kanyang inaliw at hindi niya ako ikinahiya kahit ako'y isang bilanggo. Sa katunayan, pagdating niya sa Roma, pilit niya akong hinanap hanggang sa ako'y kanyang matagpuan. Kahabagan nawa siya ng Panginoon sa araw na yon, alam mo naman kung paano niya ako pinaglingkuran sa Efeso. Yon, si Foro naman yon. Another verse pa, sa Gawa, Acts chapter 4. Ganoon ang ginawa ni Jose, isang Levitang taga Cyprus na tinawag ng mga apostol na Bernabe. Na ang ibig sabihin ng Bernabe ay anak na matulungin. Iba sa Tagalog, hindi nila matagalog yung son of encouragement. Sige nga, Tagalogin niyo, son of encouragement. Anak ng, kaya sila, hindi rin nila matagalog ng tama. Anak na matulungin ang sinabi. Ipinagbili niya ang kanyang bukid at ibinigay sa mga apostol ang pinagbilhan. Dito sa Bible, si Jose na tinawag na Bernabe, siya lang ang tinaguri ang Bernabe na ang kahulugan ay son of encouragement. Talagang sinakto yung pangalang Bernabe sa kahulugan na son of encouragement. So yan po yung mga talata, ilang talata na ating pagbubulay-bulayan dahil sa ating topic na Ministry of Encouragement. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat o Diyos. Yung aming worship kanina, o God, pagsamba na talagang parang nasa langit kami kahit kami nasa lupa. Yung prayer kanina ng intercessor namin, si Jemuel, ay damang-dama namin ang iyong pagmamahal at ang iyong kabutihan, Panginoon. At ang hangarin namin, lagi ikaw nga ang maging bida sa lugar na ito, Panginoon. Ang sabi ng Bible, habang tinataas ka namin, ang mga tao'y ilalapit mo sa iyong sarili. Mataas ka pa sa lugar na ito, maging sa Parulong, maging sa Dungan, O God, maging sa Jepmin, at maging sa Lawi, O God, mataas ka at madakila para ang mga tao ay ilapit mo sa iyo. Bigyan mo kami ng puso na nagpapakumbaba lahat at ikaw lang ang mataas sa mga gawaing ito. Bigyan mo kami ng puso, O God, na nagpapailalim sa iyong banal na kalooban at magpagamit po kami. At least, O God, itong isang ministry na ito, napakahalaga, Ministry of Encouragement. Meron nawa kaming matutunan, meron kaming malaman na pwede naming magamit sa paglilingkod sa iyo at samahan mo kami, Banal na Espiritu, para maunawaan namin at matanggap ang mga paglilingkod na ito na ginawa ng mga binasa naming mga tao. Marami pong salamat, Panginoon, hanggang matapos po kami, kayo lang ang malwalhati at mataas. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ministry of Encouragement, yan ang ating pagbubulay-bulayan. Pero bago ko malimutan, ay nais kong ipag-pray muna itong mga, baka mamaya mag-focus na ako sa message. Malimutan ko to, gusto kong ipag-pray natin itong mag-exam next week, no? Yung sa LET. Ano ba ibig sabihin ng LET? Tinanong ko na, yan. Yan, alam mo yan. Licensure Examination for Teachers. Pag-pray natin sandali po, short prayer lang. Panginoon, opo o God, kami ay nagtitiwala, kagaya nitong mga nagre-request ng prayer para sa LET, Panginoon. Kami ay umaasa sa iyo. After po nilang mag-review, mag-aral, ipinagkakatiwala nila sa iyo, O God, ang actual na exam. Samahan po ninyo sila, bigyan niyo sila ng maganda at maaliwalas na katawan, kaisipan nila ay maging relax, Panginoon, at hindi sila mabalisa kahit konti, at ipaalala mo sa kanila lahat ng kanilang pinag-aralan. At nawa ay makapasa, O God, ang iyong mga anak, lalo na yung mga taga-CCM na mag-e-exam, Panginoon. Dalangin namin, special favor, malaking pabor, O God, ang ipagkaloob mo sa kanila for your name's sake, alang-alang sa kapurihan ng iyong pangalan. At nawa, O God, ay magtagumpay sila, at habang nagtatagumpay sila,
lalo silang kumapit at maglingkod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Tuloy na po natin ang Ministry of Encouragement. At itong mga binasa nating talata ay kulang pa nga yan kasi meron pa tayong babasahing iba. Pero gusto ko munang ikwento yung dalawa ulit na misyonero, no? Dalawa ulit na misyonero na nagmisyon ng mahabang panahon sa Africa. Sila'y mag-asawa na nagmisyon sa Africa na matagal na panahon at ngayon ay tumanda na sila, magre-retiro sila, uuwi na sila sa Amerika. At habang sila ay pauwi, talaga pong mga senior na sila, natapos sila ang mga misyon sa Africa, bagamat napakahirap. Nung pauwi na sila ay natapat na nakasabay nila yung presidente ng Amerika noon, si President Teddy Roosevelt, kung kilala niyo, Theodore Roosevelt. Si President Roosevelt ay nakasabay nila at siya naman, si Presidente naman ay nangaso sa Africa. Yung nangaso, naghunting, okay, naghunting sa Africa. At dahil alam ng mga taga-Amerika na parating siya, siyempre, nandun yung mga general, nandun yung mga dignitaries na sasalubong sa kanila at may dala silang mga placard na welcome back, mga ganyan-ganyan. Hindi alam nung malaman ng mga misyonerong ito na ang kasabay nila ay si Presidente, ay nagmuni-muni sila at natuwa naman sila. Pero nung pababa na ng barko, ang daming sumalubong sa Presidente. Samantalang sila ay tahimik na bumaba. Wala ni isang sumalubong sa kanila. Pag uwi nila sa bahay, sabi ng lalaki, ang tagal nating nagmisyon sa Africa. Tumanda na tayo doon. Ngayon, nagretiro na tayo. Pag uwi natin dito, bukas niyan, maghahanap na tayo ng trabaho. Kasi first day na naman nila sa Amerika. After ng matagal na misyon, bukas yan, maghahanap na tayo ng trabaho. Paano tayo kakain? Samantalang yung presidente, sabi niya, nangaso lang, naghunting lang sa Africa. Pag uwi niya, ang daming mga sumalubong na matataas na tao, pinagdiwang ang kanyang pagbabalik. Tayo, mga kaluluwa, yung ating pinuntahan, nagtatampo siya sa Diyos. Mga kaluluwa, halos mamatay tayo sa gutom sa Africa. Wala man lang ni isang sumalubong sa atin sa pag-uwi natin. Nagtampo siya sa Diyos. Sabi ng asawa niyang babae, wag kang magtampo sa Diyos. Mag-pray ka muna, sabi niya. Mag-pray ka muna. Hindi mo dapat binibigkas yung pagtatampo sa Diyos na kahit wala pang sumalubong sa atin. Sabi mo rin sa katabi mo, wag kang magtampo. Wag kang magtampo. Isipin mo, may karapatan na nga naman. Isipin mo, yung isa, naghunting lang, ang daming sumalubong dahil sikat. Sila na mga nangalap ng kaluluwa, nagtiis ng hirap, mahabang panahon, tumanda na nga sila at uuwi sila ni walang nakaalala na sumalubong sa kanila. At nagpray nga naman nung isang gabi. Kinagabihan, nagpray siya. Sinumbong niya sa Diyos. Sa Diyos mo sabihin. Sabi niya, sa Diyos mo sabihin yung sumbong mo na yan. Lord, sabi niya, nakita niyo naman ang nangyari pagbaba namin ng barko. Ni isa, wala man lang sumalubong sa amin. Samantala yung presidente na nag-enjoy lang doon. Pag uwi, ang dami. Ano ba nangyayari, Lord? It's unfair. It's unfair, sabi niya. Hindi tama ito. Pag uwi namin dito, wala. Sisimula ulit kami. Sabi nung mga welcome home, sabi sa presidente. Nangusap ang Diyos sa kanya, tinapik siya. Ang sabi ng Diyos ay simple lang. Hindi ko yata kayang Englishing. You're not yet at home. Tama ba? You're not home yet. Wala ka pa sa home. Sabi niya. Bigla siyang sumigla. Dahil totoo nga naman, wala pa siya sa kanyang home. Dahil pagdating sa langit, ang sasalubong sa kanya ay hindi lang mga general. Ang sasalubong sa kanya, hindi lang mga dignitaries.
ang Panginoon mismo ang sabi niya, papahirin niya ang iyong mga luha. Siya mismo ang sasalubong. Wala ka pa sa bahay mo, sabi ng Panginoon nung magpe-pray na siya. Ganun pa man, kailangan pa rin ang encouragement ng mga lingkod ng Panginoon na kagaya noon. Bagamat na-encourage siya ng Diyos dahil nung sabihin niya na wala ka pa talaga sa iyong bahay. Doon siya sumigla. Pagbangon niya, nagulat yung asawa niya, ba't ang saya-saya mo? Sabi niya, napakalaking comfort ng binigay sa akin ng Diyos. Higit pa sa presidente na yon ang tatamuhin natin after nating pag tayo ay nakauwi na sa totoo nating bahay. You're not yet at home, sabi ng Panginoon sa kanya, at nagdiwang na siya. So, ganun pa man po, ay tingnan natin itong ating mga pag-aaralan, mabilis lang. 4 na grupo ng mga tao ito, iba-iba ang kanilang ginawa, iba-iba ang kanilang naging karanasan, at sisimulan natin pag-aralan. So, 4 ito. Pag natapos natin itong 4, ibig sabihin, patapos na tayo. Pero, maki-identify tayo sa kanila. Baka naman, yung isa sa inyo ay kagaya nitong mga taong ito. Okay? Baka naman kasama, kapareho nyo itong mga taong ito. Ang topic natin, Ministry of Encouragement. At itong lahat ng mga taong ito, ang naging ministry nila ay Ministry of Encouragement. So, number 1, itong mga taong sila, Stephanas, Ministry of Stephanas, Fortunatus, and Achaicus. Yan po yung 3 una nating binasa. Ano ba yung mga ministry ni Stephanas, Fortunatus, and Achaicus? 3 silang sama-sama. Ano yan? Seeing and supplying the needs of God's servants. Pwedeng servant, pwedeng servants. Seeing and supplying. Nakita nila ang pangangailangan at tinugunan nila ang pangangailangan ng mga lingkod ng Diyos. Basahin natin muli yung mga talatang yan. Sa 1 Corinthians 16, 17 hanggang 18. Muli po natin silang i-review at tingnan natin paano nila ginawa ang paglilingkod na yan. Nagagalak ako sa pagdating ni na Stephanas, Fortunato at Achaico, sapagkat ginawa nila ang hindi ninyo magawa para sa akin. So, ang unang nangyari na ay naggalak na siya. Naggalak na siya nang dumating itong 3 ito. Sa susunod na talata ay sumigla siya. Ang pagkakaalam ko sa verse 17 ay sumigla siya. Ano ba yung, nagagalak ako sa pagdating ni Stephanas, Fortunato at Achaico, sapagkat ginagawa nila ang hindi ninyo magawa para sa akin. Sa next verse ay, sila ang nagpasigla sa akin. Gayon din sa inyo, pahalagahan ninyo ang ganitong mga tao. So, yung mga kapatiran, saan ba yan? Sa Corinto, ay meron silang responsibilidad kay Pablo dahil siya ay ang lingkod ng Diyos na ito. Pero dahil hindi nila magawa yung dapat nilang gawin para sa lingkod ng Diyos, itong 3 ito, Stephanas, Fortunatus at Achaico, ang sabi niya ay nagdulot ng kagalakan kay Pablo. Alam po ba ninyo si Pablo, yung mga dinanas ng paghihirap sa paglilingkod ay pwede siyang tumigil na. Pero itong 3 unang babasahin natin na mga grupo ng mga tao o ng mga individual na tumulong sa kanya ay ang laki ng partisipasyon nito. Halimbawa, si Pablo ay nakapagsulat ng napakaraming aklat. Si Pablo ay nakarating sa napakaraming bansa. Kung walang taga-encourage na kagaya nitong mga taong babasahin pa natin, baka hindi niya magawa ang dapat niyang ginagawa. Ibig sabihin, partner talaga itong mga taong ito ni Pablo para matapos niya ang kanyang mission at ministry. Siya ay nagalak at napasigla nitong mga taong ito. Mahalaga po yun. Kahit sa ating lahat, kahit sino mang Kristiyano, napakahalaga na tayo ay makapagpatuloy at merong magpapasigla at magpapalakas, magpapasaya sa bawat isa sa atin. Kaya nga po, meron tayong iba't ibang paraan, kagaya ng fellowship natin sa Sunday, yung family day na yan,
hayaan ninyong makita na meron kayong isang malaking pamilya dito sa CCM. Amen? Yun ay pangkalahatan na pagpapalakas, palakasan, at tayo po ay mag-enjoy bilang magkakapatid. Pero dito, sa misyon, hindi biro-biro ang naranasan ni Pablo na hirap. Nabasa na natin sa nakaraang mga talata. Sabi niya, natutunan ko na ang maging mahirap. Kontento ako sa kahirapan. Natutunan ko rin maging masagana. Sabi niya, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya, nung dumating itong tatlo, ay yung kailangan, yun ang point natin seeing and supplying the needs. Nung makita nila yung kailangan at kaya nilang tumulong, sinuplayan nila ang kailangan ng lingkod ng Diyos. Yun ang nagpasigla at nagpasaya kay Apostol Pablo. Okay, itong susunod na tao naman, si Epaphroditus. Hindi natin nabasa sinama sa text yan. Si Epaphroditus ay, ano ang tungkol sa kanya? Epaphroditus, not regarding his life. Hindi niya pinahalagahan ang kanyang sariling buhay para lang mapaglingkuran itong si Pablo. To supply what was lacking. Ang sabi ko sa aking note, itong si Epaphroditus, basahin nga natin ang kanyang buhay, Philippians 2:25, para walang maidahilan na, Pastor, ang daming may dahilan kasi. Tingnan natin ang nangyari kay Epaphroditus. Iniisip kong kailangan ng pauwiin dyan ng ating kapatid na si Epaphroditus na aking kamanggagawa at kapwa-kawal ng Diyos na isinugo ninyo upang magdala ng kaloob at upang makatulong rin dito. So ang naging trabaho niya, magdala ng kaloob, yung financial needs, at saka maging assistant siya, makatulong siya ni Pablo. Sabik na siya sa inyong lahat. Nag-aalala siya dahil sa nabalitaan ninyong nagkasakit siya. Tunay ngang siya'y nagkasakit at muntik nang mamatay. Subalit kinahabagan siya ng Diyos at hindi lamang siya, kundi pati ako upang wag nang madagdagan pa ang aking kalungkutan. Tuloy po natin. Kaya nga nais ko ring makauwi na siya riyan sapagkat alam kong matutuwa kayong makita siyang muli. Sa gayon, mawawala na ang aking kalungkutan. Verse 29, kaya tanggapin ninyo siya ng buong galak bilang isang tunay na lingkod ng Panginoon. Igalang ninyo ang mga taong tulad niya. At ito yung gusto kong verse na ipakita, verse 30. Sapagkat muntik na siyang namatay alang-alang sa gawain para kay Kristo. Para madalhan ng tulong si Pablo, para makatulong siya doon sa misyon ni Pablo, muntik na siyang mamatay alang-alang sa gawain para kay Kristo. Magkaiba sila nung una. Yung unang tatlo, nakita nila yung kailangan at kaya nila, tumulong sila. Itong pangalawa, oo, tumulong din siya, pero kahit muntik na siyang mamatay, ay nagpatuloy siya sa pagtulong. Sabi niya sa verse 30, sapagkat muntik na siyang mamatay, alang-alang sa gawain para kay Kristo, itinaya niya ang kanyang buhay sa paglilingkod sa lingkod ng Diyos, sa akin, sabi ni Pablo, upang mapunuan ang inyong kakulangan sa akin. Ganon kalaking encouragement ang naranasan ni Pablo kay Epaphroditus. At sabi ko nga sa aking inilagay sa outline, ano ba nilagay ko? Epaphroditus, not regarding his life. Kahit pa ikapahamak niya, kahit pa muntik na siyang mamatay, kahit pa nakasalalay ang kanyang buhay, ay pinunan pa rin niya yung kailangan ni Pablo at tumulong siya sa pagmimisyon kay Pablo. Amen? Mukhang meron na ba? Meron ka na bang katabi na ganyan din ang puso? Pagdating sa misyon, pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, nung last time, binanggit ko sa inyo ang mga misyon natin. Kaya pagbaba ko dito, ang sabi ng isang kapatiran, sabi niya, Pastor, ang dami mong problema, no? Sabi niya. Kasi binanggit ko yung parulong. Sabi ko, naghihirap ang gawain doon ngayon at nangangailangan ng pastor. Binanggit ko yung dungan.
Bagamat may bubong na, ay marami pang kailangan. Binanggit ko yung lawi na talagang medyo malayo pinupuntahan at kailangan din doon ng lote para itayo ang gawain ng Panginoon. Binanggit ko rin yung Jepmin. Sabi ko ay kailangan maayos yun, ma-organize at kailangan din ng mga kasamang manggagawa. Pagbaba ko, sabi niya, Pastor, ang dami mong problema. Hindi po, inilipat ko na sa inyo yung mga problemang yan. Kasi binanggit ko na sa inyo. Imposible namang hindi nyo marinig at nailipat na po sa inyo yun. Nabawasan na sa akin. So si Epaphroditus, not regarding his life, muntik na siyang mamatay alang-alang sa paglilingkod sa akin. Muntik na siyang mamatay alang-alang kay Kristo. Ganon ang ginawang paglilingkod ni Pablo. Walang hindi lalakas ang loob pagka meron kang katuwang na ganoon, na kahit yung kanyang panganib, nasa panganib ang kanyang buhay, manganganib ang kanyang buhay, ay tutulong at tutulong pa rin siya sa paglilingkod kay Pablo. Ilan sila sa mga tao kung bakit nakarating sa Pilipinas ang gospel. Bakit? Kasi si Pablo, sa encouragement na tinatanggap niya sa kanila, siya ang nakapagsulat ng, ano na isulat niya? Romans hanggang, sino nakakaalam? 13 hanggang 14 na aklat ang nasulat niya. Kung walang mag-e-encourage sa kanya ng ganon, baka hindi nakarating ang aklat ng Epeso sa atin, hindi nakarating ang aklat ng Colosas, ng Pilipos, ng Timothy, ng Titus, baka hindi nakarating baka wala siyang naisulat, baka sumuko siya. Napakalaking bahagi ng mga partners niyang yon. Lalo na yung pangalawa, na kahit mamatay siya, kahit ikapahamak niya, ay tumulong siya sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Sabi mo sa katabi mo ngayon, may bahagi ka. May bahagi ka para lumagana pang salita ng Diyos. Si Pablo, inuulit ko, ang buong mundo ay nakinabang sa mga libro niyang sinulat. Kaya nakumpleto ang New Testament dahil may nagpapalakas ng loob sa kanya, may nagpapasigla sa kanya. Ito pang pangatlo, ang mas matindi pa, baka ito ay pwede, baka meron na tayong ganito. Ewan ko, yung una, meron na ba tayo? Yung Estefanas, Fortunatus, Achaicus, nakikita yung kailangan, pero sila ay hindi lang basta nakita, kundi tumulong sila sa kailangan. Yung pangalawa, kahit pa ikapahamak niya, at sabi ni Pablo, muntik na siyang mamatay, nagkaroon ng karamdaman, may sakit pa, tumulong pa rin siya at napasigla si Pablo at nasupply yung kanyang kailangan. Itong pangatlo ay maganda-ganda rin. Si Onesiphorus naman ito. Basahin natin ang kanyang buhay. Onesiphorus was not ashamed of Paul's chain. Si Onesiphorus naman, hindi niya kinahiya na si Pablo ay isang bilanggo. Hindi niya kinahiya si Pablo, kahit si Pablo ay isang bilanggo. Maraming Kristiyano na ganyan. Kagaya ni Onesiphorus, hindi niya kinakahiya yung mga leader, hindi na kinakahiya yung kanilang pastor. Basahin natin. Onesiphorus sa 2 Timothy chapter 1. Pagpalain nawa ng Diyos ang sambahayan ni Onesiphoro, sapagkat sa maraming pagkakataon ako'y kanyang inaliw. Again, napakalaki ng participation ni Onesiphorus para si Pablo ay matupad niya ang kanyang misyon. Hindi niya ako kinahiya kahit ako'y isang bilanggo. Oo nga naman. Bisa ka, ninupugay kayo yung membro na impastoryo, dalawan niya makabilang. At tsukeng bilangguan, siguro kayo na lumipat na kayo simbahan. O kaya, ay nako simbo, nanong born again, siguro nung ka man pastora makabilanggo. Pero si Onesiphoro, hindi niya ikinahiya kahit ako'y isang bilanggo. Sa katunayan, pagdating niya sa Roma, may patunay pa si Pablo na talagang hindi, pilit niya akong hinanap hanggang sa ako'y kanyang matagpuan. Kahabagan nawa siya ng Panginoon sa araw na yon. Alam mo naman kung paano niya ako pinaglingkuran sa Epeso. So makikita natin, may wish na, may prayer na si Pablo kay Onesiphoro kung paano sa darating na panahon, sa araw na yon, pagdating ng Panginoon, ay ang buong pamilya niya ay
biyayaan ng Panginoon ng kaligtasan. Pagpalain, sabi niya, pagpalain nawa ng Diyos ang sambahayan ni Onesiporo. Ang malaking kaaliwan kay Pablo doon, yung bang hahanapin ka, dapat sana ikahiya ka. Hahanapin ka para ikaw ay paglingkuran. Kaya sabi niya, naaliw si Pablo sa pamamagitan ni Onesiporo. Meron po bang ganyan? Dapat tayo ay maging ganyan sa lingkod ng Diyos. Sa mga leader natin, huwag nating ikahiya kung may mga weaknesses man sila, huwag nating ikahiya kung sila man ay sumasablay dahil lahat naman tayo ay sablay. Mga sablay. Wala namang perpekto sa atin. Ganun pa man, dapat mag-ingat pa rin ang mga lingkod ng Diyos. Kaya ipag-pray ninyo ang mga lingkod ng Diyos. Dapat talaga ay mag-ingat pa rin dahil napakahalaga. Si Pastor Jess ay, di pa alam ng mga taga rito, siya ay, dapat pala nag-testimony siya kanina sandali dito, no? Di bale, after service pala ay may iwan pa siya. Si Pastor Jess ay willing na tulungan ako sa parulong. At hindi ko siya ikinahihiya. Hindi ko siya kinahihiya kahit siya ay galing sa bilangguan. Nakasabayan niya sila Bill Aujero. Kilala niyo ba si Bill Aujero? Yung mga kumanta ng mga kantang hindi nyo na, panlalaki kasi yung mga kanta, kaya hindi nyo siguro kilala. Sila yung mga grupo ng bilanggo, yung kantang hanapin isang dakot ng himala. Kami isang dakot ng kanyang himala, mga makasalanang binigyan niya ng awa. Sila ay nasa kulungan lahat at kinaawaan sila ng Diyos at nung lumabas sila, naglingkod sila sa Diyos at naging singer si Bill Aujero nga at dami niyang na gawang kanta at nakapaglingkod siya after kulungan, nakapaglingkod siya sa iba't ibang bansa sa pamamagitan ng pag-awit at marami silang nabuong mga kanta para sa Panginoon. So, si Onesiforo ay ganyan siya. Kaya sabi ko, salamat ay kahit papano naging Onesiforo ako. Kasi si Pastor Jess, pinakilala ko siya at pinagmalaki ko na galing siya sa bilangguan. At siya ay nagpastor doon, nag-aral, magpastor. At ngayon ang puso niya ay sa paglilingkod sa Diyos. Isama natin sa prayer yan, yung pastor na kagaya nila. So, nabawasan na yung problema ko. Ano nang nabawas? Yung sa parulong. Medyo nabawasan na. Amen? At salamat sa Diyos. Yan ang pangatlong tao na naaliw si Pablo. Bakit? Kasi pwedeng mag-self-pity si Pablo. Pwede niyang sabihin yung karaniwang sasabihin ng tao, Lord, wala naman akong kasalanan, ba't ako nakulong? Lord, ba't ako pinagpapalo, pinaghampas kung ano-ano nangyari sa akin? Ayoko na. Hindi siya umatras dahil sa tatlong ito na mga binasa natin, tatlong mga talata na binasa natin, may tiwala pa rin sila sa Kanya, inaliw siya, tinulungan siya, sinuportahan siya sa lahat ng bagay, at sabi ni Pablo, I have fought a good fight of faith. Natapos ko na ang aking misyon. Natapos niya sa tulong ng mga encouragement na dulot nitong mga taong ito. Wala pa dyan yung isa pa, yung last na tao na yung mismong son of encouragement. Acts chapter 4, English natin, para makita ninyo yung eksaktong pangalan nitong si Jose na ito. Sabi niya, and Joseph, who was also named Barnabas by the apostles, which is translated, son of, yan lang nga, sabi ko sa inyo, yan lang ang taong, ang meaning ng kanyang pangalan ay son of encouragement. Pag Bernabe ang pangalan mo, walang Bernabe dito, ikaw ay son of encouragement. A Levite of the country of Cyprus, having land, sold it, and brought the money and laid it at the apostles' feet. Kaya tinawag siyang son of encouragement dahil sa generous giving na kanyang ginawa.
meron siyang bahagi ng lote na binenta niya at ibinigay niya sa gawain ng Panginoon sa mga apostol ang kanyang mga pinagbilhan. Kaya doon sa tinawag na son of encouragement. Nung panahon yan po kasi, dumami na yung Kristiyano. Ang dami ng Kristiyano, libo-libo na ang Kristiyano at kailangang suportahan ang ministry. So, si Barnabas na son of encouragement ay naging son of encouragement siya by supporting the ministry generously. Yan. Yan ang gusto ng Diyos, yung pagsuporta na hindi napipilitan. Pagsuporta ng generous giving. Kaya siya ay may title na Son of Encouragement. Isa yan sa kanyang ginawa. Pangalawang ginawa po niya at nawa ay ito, sana all itong pangalawang ito. Basahin muna natin yung ginawa niya sa Acts chapter 4 verse 36 hanggang 37. And Joseph, who was also named Barnabas by the apostles, which is translated son of encouragement, a Levite of the country of Cyprus, having land, sold it, and brought the money, and laid it at the apostles' feet. Binigay niya sa mga lingkod ng Diyos, sa gawain ng Panginoon, sa ministry, ang kanyang pinagbilhan. Itong pangalawa, bakit siya son of encouragement? Basahin natin itong pangalawa sa Gawa din, chapter. Next, ito nilagay ko ay mamaya makita natin. Makalipas ang ilang araw, sinabi ni Pablo kay Bernabe, yung si Barnabas, balikan natin at dalawin ang mga kapatid sa mga bayan kung saan tayo nangaral ng salita ng Panginoon at tingnan natin kung ano ang kalagayan nila. Nais ni Bernabe na isama si Juan, na tinatawag ding Marcos. Si Marcos yung nagsulat ng Mateo, Marcos. Yung second gospel, yung Marcos. Ngunit ayaw ni Pablo na isama si Marcos sapagkat hindi ito nagpatuloy na sumama sa kanilang gawain. Sa halip ito'y humiwalay sa kanila sa Pampilya. Tuloy natin muna. Meron pa ba? Nagkaroon sila ng mainitang pagtatalo. Kasi ayaw ni Pablo isama si Marcos. Si Bernabe, gusto niyang isama. Kaya naman ayaw ni Pablo kasi iniwan sila. Kaya sabi ni, nagkaroon ng mainitang pagtatalo, nagtatalo din pala yung mga lingkod ng Diyos, ano? Ang gusto ba natin, puro na lang tayo mababait? Gusto niyo ba, wala man lang. Kailangan yang ganyan para makita kung totoo tayong Kristiyano. Kailangan yan. Kapag puro mababait na lang tayo dito, baka hindi tayo mahubog. Hindi tayo matransform kung puro mababait tayo dito. Ang totoo niya lang tinatanggap ni Lord dito, yung makasalanan. Kailangan kinikilala natin makasalanan tayo bago tayo tanggapin ni Lord sa kanyang gawain. Kapag banal ka na, hindi ka natatanggapin ni Lord dito. Kasi ang trabaho ni Lord ay ang mga makasalanan ay hanapin at iligtas. Kung wala ka ng kasalanan, hindi ka na welcome. Kaya ang katabi mo ay nagkakasala yan. Amen? So, nagkaroon ng mainit ang pagtatalo, kaya naghiwalay sila ngayon. Isinama ni Bernabe si Marcos at naglayag sila papuntang Cyprus. Isinama naman ni Pablo si Silas at sila'y umalis. Matapos ipanalangin ng mga kapatid na ingatan sila ng Panginoon, naglakbay sila sa Syria, Cilicia at pinatatag ang mga iglesia roon. So ano nangyari? Si Bernabe, ayaw niyang maiwan si Marcos, nagkaroon ng mainitang pagtatalo, kasi nakita ni Pablo na nang iiwan si Marcos. Lakwa na kakangalanganin. Kasama mo naglilingkod, siguro, ewan ko, baka nagka-problema, mahirap, iniwan sila ni Marcos. Ang pangalawa na point natin tungkol kay Barnabas, encouraging others despite of their weaknesses. Kahit pa may mga weaknesses, kahit pa may kahinaan, yung kapatiran ay hindi tinatanggihan ni Bernabe. Nakalaan siya to encourage kahit pa may kahinaan. Yan ang Kristiyano. Yan ang son of encouragement. Kaya sa tinawag na son of encouragement. Kahit may kahinaan yan,
Huwag yung ayaw mo ng pakisamahan. Si Pablo ay gano'n ang kanyang ginawa. O ngayon, sino tama sa kanila? Si Bernabe ba o si Pablo? Yan. Gusto ko makita natin ang conclusion ng nangyari sa kanilang buhay. Sino ang tama? Si Pablo ba o si Bernabe na sa kabila ng kahinaan ni Marcos, in-encourage siya at sinamahan niya. Sinamahan niya. Ako po ay tayo sana, huwag tayong judgmental, sabi nga. Malay mo, yung palang may weakness na yan pala yung gagamitin ni Lord balang araw. Magbasa tayo ng Biblia. 1 Corinthians chapter 9, verse 6 and 7. Kami lamang ba ni Bernabe ang walang karapatang tumigil sa paghahanap buhay? Ano tong verse na ito na sinasabi? Bandang huli, si Pablo ay in-encourage niya si Bernabe o pinagmalaki niya si Bernabe. Dahil sila lang dalawa ang hindi tumigil sa paghahanap buhay kahit sila naglilingkod sa Diyos. Kaya sabi niya, kami lamang ba ni Bernabe ang walang karapatang tumigil sa paghahanap buhay? Kasi yung iba tumigil sa paghahanap buhay, umasa na lang sa tulong ng mga tao. Tumigil sila. Itong dalawa lang ang hindi tumigil sa paghahanap buhay. Amen? Yung iba tumigil, umasa na lang sa mga binibigay ng mga miyembro. Ang kawal ba ay ang gagastos para sa kanyang sariling pangangailangan habang naglilingkod siya? Sinong tao ang nagtanim ng ubas at di nakikinabang sa mga bunga nito? Sinong pastol ang nag-aalaga ng tupa at di nakikinabang sa gatas nito? Ang tinutukoy niya, yung paglilingkod nila dapat ay suportahan ng kanilang mga pinaglilingkuran. Kung nagpapasol ka daw ng tupa, dapat makinabang ka sa gatas ng tupa. Kung nagtanim ka ng ubas, dapat makinabang ka sa bunga noon. Dapat naman talaga yon. Ganun pa man, hindi pa rin sila tumigil sa paghahanap buhay. So, ibig sabihin, pinagmalaki ni Pablo si Bernabe. Ibig sabihin, okay ang relasyon nila kahit nagtalo sila nung panahon na yon. Amen? Hindi ko mo nagtalo na, naging mainitan pa ang pagtatalo. Bagay, wala sa conception yan eh. Sa ibang mga probinsya, pagka mainitan na yung pagtatalo, nalamikit. Nandebori nga, ayaw na niyang makita. Pagka masasalubong yan, iiwasan na. Pero si Bernabe at si Pablo, kahit mainitang pagtatalo nangyari sa kanila, pinagmamalaki pa rin nila ang isa't isa. Amen? Kasi magkikita rin tayo sa langit eh. Magkita na tayo dito kahit pa nagtalo tayo. Magkita na tayo dito. Magkasundo na tayo dito, mag-usap na tayo dito, magkaisa na tayo dito, kasi magkikita tayo sa langit. Baka hindi tayo magkita sa langit pagka ganyan. Kailangan kahit may naging problema, naging pagtatalo, anuman, dapat ganyan pa rin, pinagmalaki pa rin ng isa ang isa. Okay? So, si Bernabe ay tama. Patunay pa na tama si Bernabe. Tuloy pa natin ang pagbabasa. 2 Timothy 4:11. Si Lucas lamang ang kasama ko rito. Sabi ni Pablo, ano sabi niya? Hanapin mo si Marcos at isama mo rito, sapagkat malaki ang maitutulong niya sa aking mga gawain. Ano dati? Dahil iniwan sila ni Marcos, ayaw niyang isama si Marcos. Ngayon, pinapahanap ni Pablo si Marcos para isama sa kanya, sapagkat malaki ang maitutulong niya sa aking mga gawain. Ano nakita niyo? Tama si Bernabe na huwag iwanan si Marcos. At katunayan nga, si Marcos nga ang nagsulat ng aklat ng Marcos. Dati tinanggihan ni Pablo, ngayon sabi niya, isama mo rito si Marcos. So si Bernabe bilang son of encouragement, kung nakisali siya kay Pablo na huwag nang isama si Marcos, baka nawala si Marcos. Baka naligaw na si Marcos. Pero sinamahan niya si Marcos kung saan sila pumunta at ngayon nabalitaan ni Pablo si Marcos, gusto niya ngayon makasama na rin niya si Marcos. Amen? Panapanahon yan. Huwag mong sabihin na, kaya talaga ba rin kayabi, sister? Ayokong kasama si brother. Naiinis talaga ako sa kanya. Hindi mo alam ang mundo.
pwedeng baguhin ng Diyos yung mga taong yan. Kaya ngayon, hinahanap na ni Pablo si Marcos. Buti lang, merong Bernabe na son of encouragement at hindi niya sinukuan. Hindi siya sumuko kay Marcos. At ngayon, si Marcos ay isang malaking pakinabang sa gawain ng Panginoon. Amen! Kaya siya tinawag na son of encouragement. Ano message natin bago tayo mag-pray? Hindi ka pastor, ay wala ka nang magagawa sa gawain ng Diyos. Palakasin mo lang ang loob, maging encouragement ka sa anumang paraan para sa mga lingkod ng Diyos, sa mga naglilingkod sa Diyos, maging kalakasan kanila. Kaya nga nung i-offer ko kay Pastor Jess yung parulong, nagdadalawang isip ako Sinong hindi magdadalawang isip? Nabilanggo yan. Sinong hindi magdadalawang isip? Hindi ko pa siya totoong kilala. Pero gusto ko siyang bigyan ng pagkakataon na yung puso niya na gustong maglingkod sa Diyos ay maglilingkod siya sa Diyos. Ipapadala ko sa kanya motor na isa. Mayroon akong bagong motor Bagong pulot. Bagong pulot sa junk shop. At umaandar na siya ngayon. Dalhin niya muna yon at maglingkod siya sa Panginoon. Makakasama rin natin tuwing Sabado sa evangelism sa Jepmin. Makakasama natin siya. Sa biyaya ni Lord, ipag-pray po ninyo siya, may puso siya sa paglilingkod sa Panginoon. Ano conclusion natin? Magbasa tayo. Ano conclusion natin? 1 Thessalonians chapter 5, verse 11. Basahin nga natin. Dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa. Pwede kong sabihin sa kanya, Pastor, hindi ka pwede magpastor. Pastor, hindi ka pwede. Naku, ang sama ng nakaraan mo. Ang pangit ng nakaraan, hindi ka pwede. Palakasin ninyo ang loob ng bawat isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Huwag kayong magtampo. Kung pagka Biyernes ng gabi ay sa Jepmin ako nagpe-prayer meeting, di mag-prayer meeting ako dito ng Miyerkules. Pag Miyerkules, kung wala din akong malaking abala, Miyerkules, siguradong nandito ako sa tulong ng Panginoon. Pero yung Biyernes, gusto kong suportahan yung Jepmin. Huwag kayong magtampo kung sa Jepmin na ako magpastor. Uy. Kayong magtampo, ba't kayo? Palakasin natin ang loob ng bawat isa. Bakit? Bakit mas sa Jepmin? Walking distance. Walking distance, ando ka na sa prayer meeting, dito, bibiyahe ka pa ng malayo. Ganun pa man, nakita niyo ba si Jemuel na nag-pray kanina sa congregational prayer? Yun ang leader natin ng intercession. Intercessory prayer. Siya yung leader sa mga prayer. At makikita mo yung kanyang puso sa pananalangin. Huwag kayong maghanap ng kung ano-ano. Sa halip ay makiisa po kayo sa lahat ng gawain ng Panginoon. Sa pagpunta sa Lawi, may mga sumasawa na, salamat sa Diyos. Sa Dungan ay may mga tumutulong, salamat sa Diyos. At sa Jepmin ay meron din, salamat sa Diyos, na babawasan na ang mga pasanin ni Pastor. Amen? Isang araw ay pwede na akong mag-relax. Walang S. One lang. Minsan lang. Pagka-relax kasi, madalas. Relax lang. Kasi pagka-relax, baka wala na akong magawa sa Panginoon. Magre-relax ako paminsan-minsan lang. Okay. Kaya walang S. Purihin ang Diyos, tumayo tayong lahat ngayong umagang ito. At nawa ay maging minister tayo of encouragement. Hindi mo kailangan mag-graduate ng Bible School para ikaw ay maging minister of encouragement, maging tagapagpalakas ng loob, pero ang ministry ito ang siyang nagpatagumpay kay Pablo. Ang ministry ito na parang akala mo wala lang, ito ang nagbigay ng tagumpay sa lahat ng dako. Ng New Testament na sulat ni Pablo, kung wala kayang nag-encourage sa kanya, kung wala kayang sumuporta sa kung sakaling ikinahiya siya nung siya nasa bilangguan. Alam nyo ba, nung nasa bilangguan siya, 4
aklatang naisulat niya habang nasa bilanggo. Ang nakabilanggo ay depression, stress yan, dududa na yan kung totoo ang Diyos. Pero 4 na aklat ang naisulat niya habang nasa kulungan siya. Dahil may mga lingkod ng Diyos na may ministry of encouragement. Maging minister ka ng encouragement. Tulong ka sa paglaganap ng salita ng Diyos. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon, ngayong araw na ito. Pinupuri namin ang iyong dakilang pangalan. Lord, ano man ang aming pwedeng i-contribute sa paglilingkod sa iyo para lumaganap ang iyong mga salita. God, narito po kami, Panginoon. Kung hindi po ministry of encouragement ang sa iyo, baka mas mataas pang ministry, baka mas ibang paglilingkod, pero humanap ka ng paglilingkod sa ikalalaghanap ng salita ng Diyos. Maging mission partner ka. May mga kasama tayong manggagawa na pwedeng hindi na sila maglingkod dahil parang hindi pwede sa kanila. Pero may mga puso pa rin sila na maglilingkod sa Diyos. May mga hindi naman mayaman pero tumutulong financially para mapunan ang pangangailangan ng gawain ng Panginoon. Kayo po, lahat po tayo, ano po ibahagi natin sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos? Ulitin ko, yung mga taong binasa natin, hindi sikat ang kanilang pangalan. Hindi sikat, hindi sila masyadong kilala. Maraming Kristiyano nga, hindi sila kilala. Pero sa tulong nila, sa pagsuporta nila sa gawain ni Lord, nabuo ang Bible, nagtagumpay si Pablo, at napalaghanap ang salita ng Diyos. Napapalakas nila ang loob ng mga lingkod ng Diyos. Mga kapatid, may bahagi ka sa gawain ng Panginoon. Hindi mo kailangan mag-Bible school. Hindi mo kailangan masterin ng Bible para ikaw ay makasama. Suportahan mo lang yung mga leaders, yung mga mission, yung mga gawain ng Panginoon, ipag-pray mo lang. Napakalaking bahagi na po yun. Mga kapatid, narito tayong lahat. Marami nawang mag-pray, sumuporta, at magbigay ng encouragement sa mga lingkod ng Diyos. Purihin ang kanyang pangalan. Yung simpleng pagdalo mo ay encouragement na sa pastor. Amen. Yung simpleng narito ka, yung simple na ikaw ay dumadalo at kasamang nagpupuri, yung binigyan mo ng panahon na ikaw ay makarating dito, yan ay napakalaking encouragement na. Salamat sa Panginoon. Sa mga kapatid natin taga Jepmin, kung kaya nyo pa rin sumuporto sa Jepmin, kahit kayo nakadalo na dito, yan ay malaking encouragement. Yan ay ministry of encouragement. After yung sumimba rito, yung iba sasama sa dungan mamaya. Yan ay encouragement para sa mga taga-dungan. Hallelujah! Praise God! Yan ay encouragement. Huwag tayong mapagod. Kung kaya din lang natin, maging encouragement po tayo sa iba. Suportahan natin ang gawain ng Lord. Oh, hallelujah God. Salamat sa mga bagong leaders natin, sa mga bagong nakikita ko na naglilingkod sa Diyos, sa iba't ibang kaparaanan. Salamat. Salamat po sa inyong lahat. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Siya ang bida. Sabi nga, siya ang itinataas natin sa lugar na ito. At habang tinataas natin siya, lalong mapupuno ang simbahang ito. Hanggang doon sa taas, dadami ang gawain sa labas. Habang tinataas si Lord at sumusuporta, nagkakaisa tayo sa paglilingkod sa Diyos. Tayo manalangin. Panginoon, napakabuti mo sa amin. Tulungan mo kami, O God, yung conclusion namin kanina, magpalakasan kami sa isa't isa. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging son of encouragement. Maging taga-encourage kami ng bawat isa. Samahan po ninyo kami, O Diyos, at magtagumpay nawa ang iyong mga gawain. Madakila ka sa lugar na ito, Panginoon. At yung mga prayers namin, mga pinagpe-pray namin mga lugar, kagaya ng Dungan, ng Parulong, ng Lawi, at ngayon ang Jeffmin, O God, maging ng Green Village, Lord, at ng iba pang lugar na bubuksan mo para sa iyong mga anak. Tulungan mo kaming maging isa sa paglilingkod sa iyo. Pagdating sa langit, Panginoon, hallelujah, hallelujah. Ang sabi palagi ng mga lingkod mo, mga pastors, ang sabi palagi, O God, minsan lang kami dadaan sa buhay na ito
ang aming nagawa sa iyo ay mananatili magpakailanman. Ang aming contribution sa gawain mo ay mananatili magpakailanman. Yung lahat ng pinundar namin sa mundo, O God, ay mawawala. Maiiwan lahat. Pero yung ginagawa namin para sa iyo, yun ang mananatili magpakailanman. Bless your people, O God. Bless your people, O God. Hallelujah. Hallelujah. Yung iba may mga karamdaman, pero sumusuporta pa rin sa gawain ng Panginoon. Kagaya ng mga ibang lingkod ng Diyos na aming binasa. Si Epaphroditus, kahit may karamdaman, tumutulong pa rin siya sa gawain ng Panginoon. Hallelujah. Sige po, itaas natin ating kamay. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon. Pagpalain kayo ng kagalingan kung kayo ay may karamdaman. Tanggapin ninyo ang biyaya ng kagalingan. Biyaya finansyal, lalo na sa mga sumusuporta sa gawain ng Diyos. Puna ng Diyos ang inyong mga pangangailangan. At ang pag-ibig ng Diyos ay samahan kayo maghari sa inyo. At ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay samahan kayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Purihin si Jesus! Hallelujah! Hallelujah! God bless po sa inyong lahat. Maging sa mga nasa online, nanonood, pagpalain po kayo ng Panginoon, pagalingin po kayo, at biyayaan kayo ng Diyos. God bless po!